May iba't ibang klase ng KCC na makikilala mo lang dahil sa pearl, makikilala mo lang dahil sa kulay ng katawan, at makikilala mo lang dahil sa kulay ng mata. Last topic ay napag-usapan natin ang pinagkaiba ng kampa sa sensu. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang pinagkaiba ng KCC sa sensu. Pero bago ang lahat, sa hindi pa po nakakapanood sa last video ko kung ano ang pinagkaiba ng kampa sa sensu, mas maganda kung panoorin nyo rin dahil may related po ito sa topic natin ngayon. Lalagay ko po sa description below ang link ng video para hindi nyo nahanapin pa. Kung sa kampa at sensu, madali mo lang ma-identify ang pinagkaiba nila sa pamamagitan ng pagkumpara sa kanilang dorsal fin at buntot. Sa KCC, medyo mahihirapan ka dahil parehas sila ng sensu ng body structured, katulad na lang ng pabilog ang kok, pabilog or paoblong ang katawan, mahaba ang dorsal fin at hindi kalaparan ang buntot. Minsan, napagkakamalan din itong kahawig ng kampa. Dahil ito'y crossbreed, halo-halo ang nagiging outcome o genes na kanilang namana. Pero don't you worry, meron pa rin palatandaan kung paano nyo malalaman ang pinagkaiba ng KCC sa sensu. Ang magiging basehan natin ay pearl, body color, and eye color. Gawin nating halimbawa ang sensu. Ang sensu ay hindi ganong ma-pearl, one tone at kadalasang kulay pula ang mga mata. Meron din naman kulay puti pero ito'y very rare lamang. Lumako naman tayo sa KCC or kampa sensu. Pero bago ang lahat, dahil ito'y crossbreed ng kampa at sensu, may pagkakataon na may lumalabas na mas matimbang ang dugo or genes kung saan ito namana. May iba't ibang klase ng KCC na makikilala mo lang dahil sa pearl, makikilala mo lang dahil sa kulay ng katawan, at makikilala mo lang dahil sa kulay ng mata. Last topic ay hindi ko nabanggit na isa pang karakteristik ng kampa ay ma-pearl. Sinasadya ko tong hindi banggitin para hindi na kayo malito. Dahil may kampa F1 na hindi ma-pearl at kampa F2 na ma-pearl na siyang ginagamit para i-crossbreed sa sensu para maglabas ng KCC na maaari nitong manahan. May mga kampa din na 1-tone at 2-tone na maaring manahan din ang kanilang mga offspring. Ang flower horn na may body structure na katulad ng sa sensu pero mas maraming pearl ay isang halimbawa ng isang KCC. Ang flower horn na may body structured na katulad ng sa sensu na may dalawang kulay or two-tone ay isang halimbawa rin ng KCC. Ang flower horn na may body structured na katulad ng sa sensu na kulay puti or dilawang mata ay isang halimbawa rin ng KCC. Ang pinakamagandang halimbawa ng KCC na namana ang both unique characteristic ng kanilang parents ay malaki ang kok, maraming pearl, two-tone, at may white or yellow eye. Ngayon, kung hindi mo talaga ma-ID ang flower horn mo dahil hindi ito mukhang kampa, hindi rin mukhang sensu, at hindi rin mukhang KCC, PM ka lang sa aking FB page at masaya akong matulungan kita. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka